tayo po'y magsisimula na, no? At yan, asa yung cameraman natin? Cameraman? Sige po. Chairman, sige po. Yan, cameraman, pagtyagamot na, malabo lang yan. Pero malinaw yan. Okay na siya? Okay na yan. Start na tayo. May magandang gabi sa atin lahat. Tayo po'y magsisimula na. Mas maganda siguro tumayo tayo para Malaglagan kinain natin, thank you Lord. kumain natin. Di ba sarap ang pagkain natin? Kaya everything kay buti-buti mo pa noon. Buti-buti mo Okay, Pastor. sa lahat ng oras, sa bawat araw, kay laging tapat kong magmahal. Ang iyong away magpawalang hanggan. Listen ka kay buti-buti mo. Kay buti-buti mo, Panginoon. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, kay laging tapat kong magmahal. Ang iyong kawan magpasawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago. Kay buti ng Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupuri, pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago. Kay buti ng Diyos na sa akin ay nagmamahal. Kay buti ng Diyos na sa akin ay nagmamahal. Kay buti ng Diyos na sa akin ay nagmamahal. Sino ko pang ating pangulit, si Norman sa ating po. Sigpasimulang panahon. Dakilang Ama, makapangyarihan sa lahat. Yes, Lord. Salamat po Ama sa hapon na to. Nagkatipon-tipon po kami. Salamat po sa inyong salita. Mapag-aralan po natin sa gabi nito. Sa bawat isa, nandito po Panginoon. Inabayan niyo po Panginoon Diyos. Salamat sa iyo po namin pinagkakatiwala ang aming gawain sa buong gabi nito Panginoon. Tunay Panginoon ang iyong tagapagsalita. Bigyan mo po siya ng malunungan sa lahat ng kanyang lalabas sa kanyang labi. Kaya naman po, Panginoon, ang iyong kanyang Espiritu, Panginoon. Salamat po, Ama. Tinadakila ka namin. Ipupuri ka namin sa bawat buhay namin. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Patuloy pa natin purihin ng Diyos. Pagiging po natin nananalig ako sa iyo. Nananalig ako sa iyo, aking Ama. Sa biyayang dulot mo sa iyo ay nagulat. Pag-ibig mo'y wagas, aking nadama. Jesus na ating Diyos, ika'y sinasamba.
Sa buhay ko, ikaw ang bukas. Sa lahat ng suliranin mo, ikaw ang siyang lunas. Sa puso ko, ikaw ang nais. Pag-ibig mo, Diyos, ukay tamis. Napakasarap magpuri sa kalungan mo. Lahat ng nais ng puso, matatagpuan sa'yo. Napakasarap magpuri sa kalungan mo. Wala nang alalahanin pa. Nakapaligid man ang problema. Basta ikaw, basta ikaw. Basta't ikaw, O Diyos, ay kasama. Minsan pa sa buhay ko, ikaw ang natuwas. Sa buhay ko, ikaw ang bukas. Sa lahat ng suliranin ko, ikaw ang siyang lunas. Sa puso ko, ikaw ang nais. Pag-ibig mo, Diyos, ukay tamis. Napakasarap magpuri sa kalungan mo. Lahat ng nais ng puso, matatagpuan sa'yo. Napakasarap magpuri sa kalungan mo. Wala nang alalahanin pa. Nakapaligid man ang problema. Basta ikaw, basta ikaw. Basta ikaw, O Diyos, ang kasama. Diyos, salamat. O Diyos, salamat. Manatili kang tapat. Ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Salamat, Diyos, salamat. O Diyos, salamat. Manatili kang tapat. Ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Dakila ka, O Diyos, dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Dakila ka, O Lord. Thank you, Jesus. Dakila ka. Bagay sa Purihin ka, Pinoon ko, Espiritu ng Diyos. Lord. Tanggapin niyo po ang aming mapapuring awit. Yes, Lord. Ang mga awitin nito ay para lamang sa iyo, O Diyos. Naiiba ito sa mga awitin sa sanglibutan ng Diyos. Sapagat ito ay para lamang sa iyo. Salamat sapagat tinuruan mo kami kung paano kami umawit, kung paano kami magpuri, at kung paano ka namin dakilain. At higit sa lahat, Ama, ikaw ay mangungusap sa amin sa pamamagitan ng mga salita na ipapahayag sa oras punto, O Diyos. Pagpalain niyo po ang lahat na narito.
ikaw, God, ang patuloy na maramdaman at patuloy na mapasalamatan ng lahat na narito, God. Purihin ka, dakilain ka. Samahan niyo po kami sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po yung makapag-upo na. Salamat po. Amen yan. So, purihin ang Diyos. Yan, no? Ako po rin natakot. No? Yan, so purihin ang Panginoon sa gabing ito, no? At sa loob po ng isang oras ay mapapapurihan po natin ang ating pong Panginoon, no? Kumbaga sa ay tuwing araw po ng Lunes ay tuloy-tuloy po ang gawain hangga't buhay po tayo, no? Kasi matatapos po ang Lunes kapag namatay na po tayo. Pero hangga't buhay ang tayo, nagpapatuloy po ang Lunes, no? Ang Lunes na yan ay doon natin pinasasalamatan at pinapapurihan natin ang ating Diyos. Ngayon, bago po tayo makarinig ng salita ng Panginoon, tara ko muna tayo ng pasasalamat sa Panginoon. Panginoon po natin ng ating pong chairman sa pasasalamat po natin sa Diyos. Maraming salamat po, Panginoon, sa ginawa mo sa buhay ko. Buong isang linggo na maraming mga nangyari pero nandun yung pag-ibig mo sa akin. Hindi mo ko pinabayaan. Lagi mo kami ginagabayan. Lalo binibigyan mo ko ng Panginoon na nagmumula sa iyo. Lahat ng mga problema, dumudulog dito sa barangay, hinihiling ko sa Panginoon na huwag niya akong papabayaan. Ang problema dumarating sana, masolusyonan namin. Tunay na napakabuti mo po, Panginoon, hindi ko kayang sipin kung ano ang problema, pero magtiwala ka sa Panginoon, hindi kayo papabayaan. Kaya salamat sa Panginoon. Hindi ko kayang suklihan ang ginawa ng Diyos sa buhay ko. Kaya salamat, patuloy po ako mag-iikot sa Kanya. Dahil kung iwalay ako sa Kanya, wala. Lalo sa daming problema ngayon, pinagdadaanan natin, pero magtiwala lang tayo sa Panginoon. Kaya salamat po sa Panginoon dahil ginawa niya sa buhay ko. Sinamaan niya ako sa buong isang linggo. Thank you, Lord. Amen. No? So, puri ng Diyos, no? Kaya malaking bagay pa yung nagpapasalamat sa Panginoon na higit sa lahat, gawin lang po natin yung kaya natin gawin. Amen. Yung hindi natin kayang gawin, ipagkatiwala lang natin sa Diyos yun. At least mayroon tayong ginagawa. Mahirap yun, wala tayong ginagawa. Tapos, pinakakatiwala pa natin sa Diyos. So, kailangan, gawin mo, sabi ng Banal na Kasulatan, meron tayong dapat gawin. Parang anak mo na yan. Ang anak mo, hayaan mo siyang gumawa. Pag nakita mo hindi mo na kaya, tumutulong ka na, di ba? Kapag ang anak mo ay hindi na niya kaya. Ganon din naman tayo. Kapag hindi na po natin kaya yung mga bagay, yung mga bagay na ginagawa natin, nandiyan na ay Diyos ay tumutulong. Yan, so dapat na, yan. Mayroon pa gusto magpasalamat sa Panginoon? Si Nanay Inday, bakit siya magpasalamat sa Diyos? Nagpapasalamat din kay Lord dahil sa buhay ko, umabot ako sa ganitong edad. Katotohanan, lahat ng hinihiling ko sa kanya, inutugon niya. Tulad ng kung nagkasakit ako, hinihiling ko sa kanya. Kasi hindi talaga ako pala inom ng gamot. Sabi ko, Lord, through prayers, kinakausap ko siya na bigay mo sa akin ang aking kagalingan. Yung tiwala ko sa iyo, yun ang daan para pagalingin niya ako. Pag nagiinom ako nagdalagala ako ng guyabano, ang sinasabi ko na sa kanya, ito'y likha mo. Dito sa iniinom ko, dito sana Lord, dito may daan yung healing power mo para gumaling ako. Pero tinutugon niya yun. Kaya salamat kay Lord dahil pamilya ko, ginagabayan niya rin. Tsaka itong tag-init, tuwing alis ako na bahay, andoon yung feeling ko na gabayan niya ako, ilayo niya ako sa anumang klaseng kapabakan, kung anong uring kapahamakan na yung nalayo niya. Tinutugon na, kaya salamat yun. Hindi ba ko pinatay? Amen, no? So, puri ng Diyos. Yan, no? So, napakasarap po laging magpuri at magtiwala lagi sa Diyos. Sabi nga sa Biblia ay, huwag natin pagkatiwalaan yung tao. Masigit tayong magtiwala sa Diyos. No? Kaya, may mga naramdaman tayo, ayaw natin ang Diyos magpagaling. No? Kasi sign yan, kapag naramdaman natin, may naramdaman tayo, sign din yan na pwede tayong umalis sa mundo. Pero sign din yan para tayo pagalingin ng Diyos. No? Kasi hindi magpapagaling ang Diyos kung wala tayong karamdaman.
So, meron po ba magpasalamat sa Panginoon? Meron pa? Papasalamat po Amen. kay Lord. Amen. Gawa po ng kahit pa paano po, ano po kami mag-iina, kahit wala po kami tatay. Nakakaraos. Yun lang po. Thank you, Lord. Amen. Yun ang Panginoon. No? So, purihin ng Diyos. Papasalamat ako kay Lord sa araw-araw na kalakasan binibigay niya sa aming mag-asawa, sa magulang ko po, tsaka sa mga blessing na pinagkakaloob niya sa atin at sa kaligtasan. Yun lang. Amen. No? So, purihin ng Diyos. Alis ka na nga bukas, ano? Sama mag-prayer, test ka ng prayer. Amen. Abroad ba? Abroad? O? Out of country. Oo, saan ka na pupunta, Europe? Sa Croatia po. Praise God, no? Mapalad ka, nakakarating ka ron, no? Bihira lang pinagkakalooban ng Diyos ng gano'n. No? So, yan, no? So, friends, mayroon pa bang gusto mong pasalamat? Meron pa? Nagpapasalamat ako kay Lord kasi binigyan niya ako ng lakas at yung mga anak ko, binigyan niya rin ng lakas at hindi niya kami pinababayaan sa pang-araw-araw. Yun po. Amen, no? So, purihin ng Panginoon. So, yung mga kasama ko ay, pwede ba magpasalamat o hindi na? Dahil alam naman natin, lagi naman tayong pinagpapala ni Lord, di ba? You know, kumbaga sa ano ay, tayo yung pinagdadaluyan ng Panginoon ng mga pagpapalang spiritual. Buti na tayo ng ano, di ba? Wala na tayong cut. So, meron lang tayo natitirang ilang minuto. Meron lang tayo natitirang mga 20 minutes. O kaya, di ba? So 20 minutes na pagkain spiritual. Handa na ba tayo makinig ng salita ng Diyos? Amen. Amen. Ngayon po, ay meron po tayong mga misahero ngayon. Ito po ay si Pastor Will. Siya po ang ating pong magpapakain ng salita ng Diyos. Yan, salamat Pastor Alan. Magandang gabi po sa ating lahat. Ako po nag-relax sa isang privilege na muli magbahagi ng salita ng Panginoon. Ito yung ating treasurer ng barangay at si ating chairman. Update din po sa Yakap Center ay patapos na po siya. Partner na lang po ng pharmacy diagnostic para mag-open na po yung Yakap Center. Pwede tayo makatulong sa ating mga nandito po sa barangay 105. Amen. Napakabuti po ng Panginoon. Talagang nangitim ako sa kalabas. Nakapalo up dahil napakainit eh. Pamitor lang, mahal ang gasolina. Okay po, narinig ko po yun yung pasasalamat. Lalo po sa ating buting treasurer. Na totoo po yun. Lahat naman po talaga tayo magkakasakit. Sometimes God allows sickness, difficult situation in our life, in family, and sometimes in our work, and sometimes dun sa responsibility na pinagkatiwala ng Panginoon sa atin. So, lahat yan ay merong testing. Lahat yan ay sinusubok para kapag ikaw hindi mo na kaya at pag nagtiwala ka sa Panginoon, doon gagawa ang Panginoon. Kapag ikaw ay nag-surrender na sa Kanya. Kaya ang ating Panginoon ay meron siyang panyaya sa atin. Meron siyang invitation. At ang ating pong pag-aralan dito po sa Matthew chapter 11, verse 28, 29 to 30. Tatlong verse lamang po kasi 20 minutes. So, sabi niya po ng ating Panginoon, "Come to me, all of you who are weary and loaded down with burdens, and I will give you rest." So, ito po yung pangako ng Panginoon. Kapag ikaw ay nahirapan na, kapag ikaw ay mayroong pinagdadaanan, huwag mong tambayan. Daanan mo lang. Kasi pag tinambayan mo yan, talagang problema ka. Ang ibang tumatambay sa problema, nagpapakamatay. Ang iba naman ay mag-asawa, nag-iwalay. Kaya wag po nating tambayan yung mga problema. Ang sabi po ng ating Panginoon, "Come to me, all of you who are weary and loaded down with burdens." So lahat po tayo may mga problema po talaga tayong mararanasan. Kahit na pastor, kahit na leader, ay talagang mayroong problema, mga kabigatan sa buhay po natin. Pero ang kabigatan po na ito, maganda po nito mga kapatid. Ang sabi niya, "I will give you rest." So ikaw ay napapagod na sa buhay, no? Ikaw ay napapagod na sa problema mo. Napapagod ka sa asawa mo, di ba? Napapagod ka sa responsibility. So napapagod ka sa business mo. Lahat. Alam niyo ba sa mundong ito kapaguran? Pero maraming salamat. May kapaguran sa laman at meron din kapaguran sa spirituality natin.
na tayo na exhaust, no? Sabi nga sa physical, stress, no? So sabi nga na, mayroon pong mas matindi sa stress. Di ba stress? Mayroon pong mas matindi doon. S4. Si mas mataas. Masyado kayo seryoso eh. So yun po, no? So pag ikaw po stress na, huwag mong kalimutan ang panyaya sa atin ng Panginoon. Sabi ni Kristo, come unto me. Ang una mong hahanapin, ang una mong lalapitan, ang ating Panginoon Kristo. So, nandito si Chairman. Yan. So, pag wala kang pamasahe, pumunta ka rito. Marami na nakaipon dito. Pero una mong lapitan ang ating Panginoon. Amen? So, pinaka number 1 po, ang ating Panginoon, ang una mong lalapitan. Kasi meron siyang pangako, I will give you rest. Hindi ka bibigyan ng kapahingahan ng Panginoon. At hindi ka bibigyan ng wisdom ng Panginoon na magkaroon ng solusyon yung mga problema mo, pinagdadaanan mo. Alam niyo ba, malaman mo lang yung solusyon ng problema mo, okay na, di ba? Ito pala. So, kaya, mga kapatid, lapit ka kay Kristo. Ang ating Panginoon Kristo, meron siyang paanyaya sa atin para yung hindi mo kaya, yung mga blind spot sa buhay mo, ay kaya niyang ibigay yung mga solusyon. Lahat ng mga opportunity comes from the Lord. Kaya, you have to come to Jesus. Kaya sa ating lahat, meron ka bang pinagdadaanan, may problema? Sino una mong tinatawagan? You have to kneel down and pray. And that is the sign na ang una mong nilapitan ay ang ating Panginoon. Amen? Amen. So yan po sa unang verse, sa verse 28, sa 29, place my yoke on you and learn from me. So pag lumapit ka kay Kristo, bibigyan niya kayo ng pahingahan. Lahat ng pasanin mo, dala-dala mo, bibigyan ka niya ng kapahingahan. Ibig sabihin, kaya niya magbigay ng kalakasan. Pero ganito, place my yoke. Alam niyo sa tang yoke, ginagamit ito sa baka. Yung baka, yugo, yung ganon. Yugo. Para pag nag-araro sila, kumakayod yun. Pero minsan, para mas mabilis, mas maganda yung magkaparehong baka, di ba? Magpareho sila. Kasi pag baka at kalabaw, magkaiba kayod. Minsan nauna yung kalabaw, may huli yung baka. Kaya masakit yun pareho sa nila. So ganito, ang yoke ng Panginoon, sabi niya rito, place my yoke on you and learn of me. Ano ibig sabihin? God's ways. May kaparaanan ka. Ang Pilipino, mahusay, madiskarte, matalino at magaling. Tama? Pero ganito, ang sabi ng Panginoon, place my yoke. Ibig sabihin, Lord, as in, diskarte mo, Lord. Lagay. Yun ang kukunin ko. Kapag lumapit ka kay Kristo, huwag na diskarte mo. Diskarte na ng ating Panginoon. Kaya maraming mga problema tayong pinagdadaanan. Minsan, hindi natin masolusyunan. Kasi nung una, diskarte mo pa rin ang sinusunod mo. So pag lumapit ka kay Kristo, diskarte na ni Kristo ang sundin mo. So pag lumapit ka kay Kristo, diskarte niya, ibig sabihin, that's the time you are trusting the Lord. You are trusting Jesus. Amen? At ang sabi niya rito, and I am gentle and humble. I am gentle and humble. Alam niyo po, sabi ng nung ako po ay nag-asawa ng maaga, kasi ang tatay ko ay 2 years old lang ako, naambos na sa Mindanao. Tapos ang nanay ko, grade 5, naging katulong sa ibang bansa for 20 years. So humihingi ako sa mga kamag-anak. Humingi kami ng tulong sa mag-anak. Alam niyo po ba, minsan maraming sinasabi. Maraming mga sinasabi katulungan. So parang daming sumbat. Kaya, pero ito sabi ng Biblia, I am gentle and humble. Hallelujah. Amen. Nandiyan ba kayo? Amen. Huwag kang matakot na lumapit kay Jesus. He is gentle. Pag sinabing gentle, parang itong damit na nadowny. Yung damit na nadowny, ang sarap isuot, mabango. Gentle, banayan. Ang ating Panginoon Kristo, banayan siya. Kahit na ikaw hirap na, makakaranas ka ng kapahingahan. Kasi banayan ang kaparaanan ng Panginoon. Sabi niya pa rito, at humble, sabi niya, gentle and humble, mapagkumbaba ang ating Panginoon. So, ano ibig sabihin, kung ang ating Panginoon pagkumbaba, ikaw pagkumbaba rin ba? Yan dapat ang gagawin po natin. Whatever the position, whatever the influence na meron tayo, keep humble and stay humble for God. Kasi our God is a humble God. Our God, our Lord, ang ating Panginoon Kristo, He is a gentle God. At ang sabi niya sa verse 30, because my yoke is pleasant and my burden is light. Ang burden sa mundong ito mabigat. Pangangailangan sa pamilya, mabigat. Kung ikaw ay merong sasakyan, mabigat ang gasolina ngayon. Di ba na 95 ang gasolina ngayon. Ang diesel 152 ang diesel ngayon. Mabigat.
Di ba, ang mundong ito, nagbibigay ng pabigat sa atin. Pag may pamilya ka, talaga yung pangangailangan po, hindi po madali yan. Dati po, oo, kaya mula ka hanggang dito, yung 200 ko, balikan na yun. Pero ngayon, mula Garay, mula Tondo, pabalik ako 400 na nga. Kasi 95 na eh. So imagine nyo, pero mga kapatid, talagang lapit lang tayo kay Jesus. Ito po yung pagpapala na binigay ng Panginoon. Meron kaming baptism last April 11. Problema ako kasi yung L300 sobrang mahal. Kasi yung usapan namin 2.5. Tapos nung nandun na sa Bacas River yung mga ibabaptize, yung mga Edifying Life Pandi, nandun na eh. Tapos yung L300 susunduin ng anak ko. Nagulat ako sa chat. Pastor, wala pong panggasolina dito. Sabi ko, wala tayong usapan ng panggasolina. Sabi ko, 2.5, ikaw nang bahala. Hindi kaya. Hindi ko, sabi ko, hindi na, wala na. Kasi nasingil ko sa mga kapatiran, bawat sumama, 20 sila. 125 lang. Kasi alam ko, mahirap din yung mga tao sa pandi. So, alam mga kapatid, sa prayer, nung hinatid ng anak ko yung pera na 2.5, nagpasalamat ako sa Panginoon. Nagkaroon ako ng kapahingahan. Okay na. Sabi niya, magbuwan siya, okay na. So mga kapatid, minsan may mga pagkakataon at problema sa mga present situation natin, activities, i-bless tayo ng Panginoon. At ang punto lang natin, come to Jesus. Will you come to Jesus in every hard times in your life? Nagiging ugali mo na ba ito na lumapit kay Jesus kapag mayroong mga challenge sa buhay, mga pabigatan sa responsibility? Naging ugali mo na ba ito? Kaya mga kapatid, magaan ang ating Panginoon Kristo, humble siya, mabait siya, magaan ang kanyang pamahalaan sa atin. Kaya huwag ka na magpahuli. Lagi kang lumapit kay Jesus. Ugaliin mong lumapit kay Jesus. Sige po tayo manalangin, Panginoon. Salamat, Ama, sa iyong salita. Sa panyaya mo, Panginoon, sa amin. Although, Lord, and every one of us, Lord, kaming lahat ay nakakaranas, Panginoon, ng crisis. Crisis, Panginoon, sa pagtaas ng gasolina dahil po sa gera. Panginoong Diyos, ito po ay iyong alam. You are the God. You are the sovereign God, Lord. Kaya anuman ang aming mga pinagdaanan sa aming pong personal na buhay, sa aming pamilya, sa mga ministeryong inatang mo sa aming balikat, Lord. Ama, mahirap din po. Samahan niyo po kami, maging si Chairman. Bigyan niyo po siya ng kalakasan, Panginoon. Yes, Lord. Kaming lahat, Panginoon, we are not exempted. And every one of us, kahit ang aming kapatid na papunta na ibang bansa, it is a burden, Lord, na malayo siya sa pamilya, mayroong homesick, Panginoon. Mabigat din po ang homesick, Lord. Kaya aming dinadalangin, Panginoon. Lord, bigyan mo siya ng kalakasan sa bawat araw, ma-overcome, Panginoon. Ay yung pagkalayo niya sa kanyang mga anak at kanyang asawa, pamilya, Panginoon Diyos, at sa community, Panginoon. Gabayan mo ang aming kapatid, O God. Salamat din po, Panginoon, sa butihin po ng opisinang ito. Salamat sa pangunguna po ni Pastor Alan at makasama ko mga manggagawa, Lord. Lord, salamat po. Nagpaanyaya ka lang sa amin. We thank you for your great invitation. Even though we are not worthy, Lord. Lord, this we pray. In Jesus' mighty name. And everybody says, Amen. Nagulog po at maraming salamat sa ating lahat. Ito ang aming malalasan. Ikaw ang aking kalakasan. Kagalangan ng Pilipinas. Dumating walang makapag-iwalay. Walang maikukumparan sa
dumaydal sa Panginoon. Purihin ka, Panginoon, sambahin ka. Salamat, O Diyos, sa iyong salita. Salamat, O Diyos, sa iyong mensahero. Salamat sa mga tengang nakinig ng iyong salita. Pagpalain mo kami lahat. Ano man ang aming mga plano sa buhay, ikaw po ang siyang nasunod. At samahan mo kami lagi. Give us wisdom and use us mightily sa iyong gawain. Ito po ang aming samod dalangin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Okay, God bless po. Oh, Sa mga Makaano lang ako, isang isang selfie sa ating lahat. Selfie lang po tayo. Kasama ba si German? Hindi ata kita. Kita pa ako, Pastor. Ayan. Dito po, isang side. So, Ito ka na. yan, kita na po, Tres. Pastor, Alan. Sige, sige. Okay, 1, 2, 3. yan. Maraming salamat po. Hindi kita po. Ito po, itaw. Ano yung kape niyo po, Pastor? Yung kape niyo po. Malamig na. Ko yung kape. Ay, Pastor sa kape. Oh, Nagkape ka na ba? Oo naman. Siyempre sa inyo yun. Thank you po. tiwala lang sa Panginoon. Kape na naman. Kakape pa siya. Ha? Kakape pa din eh. Magkakape ka pa ulit eh. Kaya Ramon. Ay, Pastor Ramon. Kape, kanina kape.